To you, therefore, most merciful heart of Jesus, we commend all these souls, and in their behalf, we offer to you all your merits in union with all the masses, communions, prayers, and good work, which are this day being offered throughout the world. Amen. O Lord God Almighty, I pray thee, by the precious blood which thy divine Son Jesus shed in his cruel scourging, deliver the souls in purgatory, and especially that soul amongst them all, which is nearest to its entrance into thy glory, that so it may forthwith praise and bless thee forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus. Inflame our hearts. Charity of the heart of Jesus. Diffuse yourself in our hearts. Fortitude of the heart of Jesus. Sustain our hearts. Mercy of the heart of Jesus. Pardon our hearts. Patience of the heart of Jesus. Weary not our hearts. Reign of the heart of Jesus. Establish yourself in our hearts. Wisdom of the heart of Jesus. Teach our hearts. Will of the heart of Jesus. Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 2 ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Domingo de Guzman. Mahal na Santo Domingo, naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Dahil sa iyong kabanalan at sa iyong walang pagod na paglilingkod sa Kanya. Ipinahayag mo ito sa iyong pagkalinga sa mga dukha at sa mga pagsisikap mong mapalaganap ang Kanyang mga aral upang iligtas ang mga mananampalataya sa mga maling turo na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Tulungan mo akong masundan ang halimbawa ng iyong kalinis-linisang puso, pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, at habag sa mga makasalanan. Sa iyong pamamagitan, loobin nawa ng Panginoon na maunawaan ko ang mga aral niya at ng simbahan
at sa gayoy magabayan ko rin ang iba sa matuwid na landas. Katulad mo rin, naway maging kalasag ko ang mga panalangin, lalo na ang Santo Rosario, sa pagharap ko sa mga pagsubok sa buhay at sa mga hadlang sa paglilingkod ko sa Diyos. At nawa sa pamamagitan nito'y maipahayag ko ang aking pananalig sa pagkalinga ng Diyos sa mga tumatawag at umaasa sa Kanya. Ang lahat ng ito ay hinihiling natin sa ngalan ni Kristo, ang ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw ulit sa ating lahat. Ayan, naririnig. Ayan, magandang araw sa ating mga tagapakinig. Sa ating episode, no? Ang magiging topic natin ay napakaganda at napaka-importante para sa amin, no? Sa ating lahat. Dahil, bakit ba, Father Dexter? Ito na. Pero bago nating sabihin ang ating tema, Father Paul, ating ipakilala muna ang ating guest. Siguro magiging ano rin yun, magiging clue kung ano ang magiging title ng programa natin ngayon. Correct. At baka maging regular co-host na rin natin siya, Father Dexter. Yes, sige. So ibigay natin ngayon yung floor sa ating guest para pakilala niya yung kanyang sarili. Sige. Sister, pakilala po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Sister Marisa Alila OP, isang Dominican sister from the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Among the Dominican family here, among the family, no, kilala po kami sa pangalan na OP Missioneras. So pagka sinabing OP Missioneras, kami po yun. Sa ngayon, ako po ay naka-assign dito sa aming provincial house sa Santa Catalina Ladies Residence. So, in charge po ako ngayon sa vocation, lalo-lalo na sa vocation promotion at saka sa aming aspirants. So, yun po yung aking trabaho. And at the same time pala, ay member po ako ng provincial council namin. Ayun. Yun lang po. So tamang-tama no na kayo po ay nag-head po nung vocation promotion. Baka naman pagkatapos nito, may mga taong nakikinig din sa atin, no. Baka hikayat tayo ng bokasyon, hindi lang siguro sa pagmamadre, kundi sa pagpapari din at makita nila ang kahalagahan ng bokasyon sa pagiging Dominikano. At speaking of Dominikano, ito nga ang ating magiging tema, ang magiging topic natin ngayon, si Saint Dominic de Guzman, no? Kasi bakit ba, Father Dexter? Ito na nga. Dahil ito na. Dahil ito nga ay pagdiriwang natin ang kanyang kapistahan sa ika-8 ng Agosto. Pero ito sa ika-8. Napakalaking pagdiriwang yan sa mga Dominikano kasi yan yung feast day ng ating founder na si Saint Dominic de Guzman. Kaya nga tinawag na Dominicans, no, yung mga Dominikano. At sila rin ay tinatawag na Order of Preachers. Kaya doon sa huli ng pangalan, meron tayong OP. Kaya na mamaya, no, mas ipaliliwanagan pa natin kung ano ibig sabihin yan. Ayan, siguro simulan muna natin kung sino ba si Santo Domingo de Guzman, no? Ang de Guzman ba ang surname niya? Ang si apelyido pa yon, katulad sa atin. Yan. Oo, di ba parang siguro magandang itanong kay sister muna. Sino ba si Santo Domingo? Oo. Pinakamaigsi na pwede nating masabi sa kanya. Oy, pero si sister, mag-share si sister. Nanggaling na ng Spain yan si sister. Doon sa lugar mismo ni Santo Domingo. Ikaw, Father, sa inyo yung experience ko sa Thailand. No, kasi na-assign ka ba doon, sister? Hindi, na-assign ako doon. 12 years po ako doon. Okay. Wow. Ngayon, meron kami isang community sa North, no? And first time na dumating yung mga sisters namin. Tapos, Saint Dominic, tamang-tama. Ngayon, sabi niya doon sa parish priest, Father, pwedeng mag-celebrate kami ng magmisa kayo kasi pyesa ni Santo Domingo. Sabi ng pare, ay sige, magmamas ako. So yan, nagsimula ng misa, nagbigay siya ng homily. Sabi nga doon sa homily niya, si Santo Domingo, si Saint Dominic ay isang batang mabuti, very pious siya. No? Tapos at the end, natapos ang misa,
Sabi ng mga madre, Father, hindi po yan si Saint Dominic na founder ng Dominican Order. Si Ala, Saint iba. Dominic Savio po yung kinakwento nyo. Yes, yung sa Oh. Kasi Boston yan. Saint Dominic was a Salesian brother or student, something like that, no? Mga student sa San Bosco. Sa Thailand, maraming mga Salesians. Kaya hindi nila kilala si Saint Dominic. Although in the history of Thailand, the first missionaries who came to Thailand were the Dominicans. Very interesting, no? Nung nalaman namin, ay, Dominican pala ang naunang mga misyonero. Kaya lang kasi sila, they stayed only for a short time because pinatay sila. Ay. No, nagkaroon ng war yung mga Burmese and then Thai, yon. So nawala yung Dominican. It was only in 2003 that our sisters, no, came to Thailand. Ngayon, going back dun sa tanong ni Father kanina, sino ba si Saint Dominic De Guzman. De Guzman. At bakit De Guzman ang kanyang apelido? Sige. Kasi iba yun, ano? Saint Dominic was pinanganak siya noong 1170. At namatay siya noong 1221. 21. So, siya ay pinanganak sa Caleruega, Burgos, Spain. Kaya nga yung Caleruega na retreat house ng mga pari natin, no? Ay Tagaytay? Tagaytay ba? Batangas, no? Batangas. Nasugbu. Sa Batangas, yes. Sa Nasugbu, Batangas, kung saan ipinangalan doon yung lugar kung saan ipinanganak si Santo Domingo. Kaya ang tawag original na place. Caleruega. No? Caleruega. So, isang pueblo na ang pangalan ay Caleruega sa probinsya ng Burgos at sa bansa ng Espanya. Belong siya sa isang Marangyang family, noble family. Ang tatay niya si Venerable Felix de Guzman at ang kanyang ina ay si Blessed Juana sa Spanish, so Jane of Asa. At meron siyang mga kapatid, no, si Blessed Mañez na naging Dominican din. Tapos meron pa siya yung Venerable Anthony na kapatid niya. So tatlo silang pare. And according to history, meron din silang kapatid na babae. Meron pala, sister. Yes. No, at age of 5, he was sent to his uncle in Gomiel de Isan, isang pueblo, isang maliit na pueblo rin. At doon ay at age of 5 dun siya, nag-aral siya ng pagbabasa, yung rhetorics, etc. Hanggang sa at age of 14, he was sent to Palencia, School of Palencia, na eventually naging university. Ngayon, Father, ikaw naman na magtutuloy. Si Father Dexter ba? O si Father Paul? Si Father Paul muna. O si Brother Den? Brother Den. Gusto mo Brother Den, tutuloy mo na. Nung nasa Palencia. By the way, si Brother Den, Dominican din si Brother Den, di ba, Brother Den? Yes, Fathers. Actually, ako ay isang diocesan seminarian, but I'm a member of the Seminarians Fraternity of Saint Dominic. Or in other words, member ako ng Third Order Dominicans. Yeah. Yes. Sige, tuloy natin ang kwento. Saan ba natapos ni Sister? Doon sa Palencia. Palencia. Sa Palencia. Oo. Sige. Ay, ako ba magtutuloy ulit? I think mas mabuti ito, Sister, Sige, magpatuloy. tutuloy ko ulit. Ituloy mo. At age, Ituloy mo na, Sister. May mga special questions. 25 years old, na-ordained siya as priest sa diocese ng Osma. And later on, he became a member of the canon. He became a canon of Osma. No? Ano ibig sabihin ng canon? Canon, they are diocesan priests who live in community but they are attached to the cathedral and their main task was to preach. So naging canon siya, ang bishop niya si Bishop Diego,
So namatay, naging sub-prior siya, no? Hanggang sa they were in a diplomatic mission, kasama niya si Bishop Diego, no? Tapos eventually nakita nila na maraming mga heretics, no? In particular in France, no? There were many heretics, in particular the Albigensians, and he was so moved, no? Na naisip niya na magtayo ng if they can only have that faculty to preach, because during that time ang mga obispo lang ang mayroong kapangyarihan or right, no, na makapag-preach. Ang mga pare hindi. So we can say na Saint Dominic was a revolutionary man. Kasi never in the history na yung mga pare ay meron silang permiso, no, na para mangaral, no? Wala noon. Tapos and eventually nakapagtatag na ng order as we have now, no, until now, na ang kanilang main ministry or charism is preaching. Sister, ano muna yung heresy? Baka kasi may mga tayo nakikinig na sa ating kapakinig. Ano po yung heresy? Sa heresy, ibig sabihin nun, ito yung maling paniniwala, no, na taliwas sa itinuturo ng simbahan. So ang tawag sa mga tao na meron taliwas sa tinuturo, ang tawag sa kanila ay mga heretic. Heretics. Mga erehe. At saka, inaalala ko lang nung pumunta kami sa, I'm not so sure ngayon, no, pero isa sa mga tour din sa life ni Saint Dominic. Baka kasi iniisip ng iba, masyadong religious yung aspect ng heresy. Pero kung titignan mo, dahil merong mga nobleman na sumusuporta doon sa heresy, di ba, sister, tsaka parang nagkaroon talaga ng giyera. Di ba, may giyera talaga yan na, kumbaga, it's not just a belief na naghati sa religion, kundi even the politics, no, was there, no? Kaya talagang napakahalaga na ihinto, no, or makahanap sila ng solusyon doon. At yung naisip ni Santo Domingo na solusyon is to train priests who are learned, no? Kasi marami during their time, mas pinapakinggan pa yung mga heretics kasi nakikita nila yung mga heretics, they do what they preach, di ba? They walk the talk, ika nga. Pag nag-preach sila about poverty, nakikita, nakayapak silang nagpipreach, no, very simple lifestyle, as compared sa mga bishops na probably during that time, nakikita ng mga tao na mga common na tao, mayayaman, no, mahirap abutin. So Saint Dominic thought of forming a group na magko-combine din sa dalawa, no? Kaya nakita natin yung brilliance si Saint Dominic na kinumbine niya yung brilliant yung dalawang aspetong yun ng right teaching, no? Ibig sabihin trained yung mga pare, at the same time they practice poverty, no? They practice what they preach. Kaya kasi Saint Dominic, nakikita natin, di ba? Pag nagpipreach siya, meron mga depiction, nakayapak siya. Tama ba? Kasi there were also bishops and priests who were heretics during the time. Heretics, yes, correct. Kulang din sa sapat na, mga heretics. So, kulang sila ng sapat na kaalaman, kaya ganun din. So, kaya maganda yung naisip niya, no? That's why, importante sa Dominican, no? Isa sa 4 pillars of our Dominican spirituality is study. No? Yes. So, kasi nakita ni Saint Dominic na paano ka makaka-preach, di ba? Kung ikaw na preacher ay kulang sa kaalaman. Kaya kailangan, meron kang alam. At yung kaalaman mo, yun ang ibabahagi mo sa iba. Diba? So, ang ganda nung combination. No? Meron kasi sa Dominican, we have 4 Dominican spirituality. Prayer, study, community life, at saka yung apostolate. Very, para sa akin, balanse. No? Yung, makita mo yung wisdom ni Saint Dominic. Kasi, paano ka makaka-preach? No? Kung wala kang kaalaman, so kailangan mo ng study. Paano ka rin makakapag-apostolate kung wala kang dasal? Paano ka makakadasal din kung wala yung community life? Kaya talagang napaka-balanse.
No? Kumbaga sa bahay, Kaya maging Dominican ka na. Ito yung kondisyon, di ba? O, dati din kasi parang may paglalaban pa yata noon, sister, father, no? Saka brother. Dati sinasabi, active ka na lang, active ka ba na marami kang ginagawa sa apostolate mo? Pero parang wala namang laman. Contemplative ba na doon ka lang sa loob ng kumbento at ang kabanalan ay makikita lamang sa loob ng kumbento? Yun ang sinasabi ni St. Dominic, no? Yung active saka contemplative aspect ng isang tao ay kailangang pareho na matutunan ng tao na kapag kayo nagdadasal, nagdadasal o kaya nag-aaral, ay kailangan maisabuhay mo rin at maipalaganap mo yung mabuting balita sa ibang tao. Di ba, Brother Den? Ano ang masasabi mo doon? Yes, Father. Actually, Father, ganun din yung spirituality ng isang diocesan priest, no? Kasi sa amin na mga diocesan, tinuturo kasi na ang buhay ng isang diocesano ay dalawa lang, no? Number one is the active life, and then the second one is the contemplative life. So when a diocesan priest lives an active life, it means that you live, no, na like you are administering a parish, no, meaning of active life, parang you are doing something for the good of the community. So you go out of your parish and then celebrate Mass in different basic ecclesial communities, and then you're doing your apostolate. Pero hindi lang kasi sa pagiging aktibo, no, nakalaan yung buhay ng isang diocesano. So there's also a life of prayer, and that is through the life of contemplation. So nakita ko din, tama po si Sister, Father, na that the spirituality being shared and being taught by Saint Dominic de Guzman is really a balanced life, no? Na sa buhay naming mga diocesano, and specifically as I am a seminarian who is a member of the Third Order Dominicans, doon ko na-appreciate, no, yung kahalagahan ng balanced life with prayer, within the prayer, apostolate, study, and of course, community life. O bago tayo magpatuloy, baka may mga nakikinig sa atin na gusto din ng baka may mga tanong kayo, gustong i-share, o baka mag-shoutout kayo kung may mga tao na sa ibang lugar kayo, pwede namin i-shoutout ang pangalan ninyo at kung saan kayo nakatira ngayon o kaya doon sa syudad o kung saan mang lugar kayo naroon para ma-acknowledge. Para alam natin kung sino yung mga nakikinig sa atin. Baka marami na rin yan. O nasa 60 na tayo. Dumadami ang ating listeners. I think si Sister pin-remote kanina. Kaya yung mga missionera sisters, hello po sa inyo, mga nakikinig. Ayan. At saka syempre ang ating mga parishioners sa Santissimo Rosario Parish. Yes. Hello po sa ating mga listeners. Message lang. Ako nang nag-shout out, di ba? Baka gusto din nila may mga prayer intentions din sila, no? Ayan, pwede. Baka pwede nating mabasa din kung may mga prayer intentions sila. O mabalik tayo sa ating usapan, no? Kay St. Dominic. Siguro hindi lang kay St. Dominic, kundi yung mga aral na pwede nating matutunan kay Santo Domingo de Guzman. Kasi hindi lang si Santo Domingo de Guzman ay nandun lamang sa Espanya, no? Yung kanyang kongregasyon, yung kanyang order ay nasa iba't ibang bansa na, katulad ng Pilipinas, no? Meron din tayo, no? Kaya maraming mga Dominicans na nagpalaganap ng kanyang mga prinsipyo, no? Ang sinasabi ng kanyang prinsipyo ipalaganap niyo mabuting balita, yung kung ano man saan sabi, ba? Contemplary Alice Tradere. No? Alice Tradere. Ayun. So kung ano man yung na-contemplate. Ano ba sa English yun? Alice Tradere. Ayun. Kung ano man yung contemplate and share the fruits of your contemplation. So, ibig sabihin, yes po. So, ibig sabihin, kung ano man... Katulad ng sinabi natin, di ba? You cannot give what you do not have. So, paano ka mangangaral kung kulang ka sa kaalaman, di ba? So, kailangan ay we contemplate, no? We study and we pray. And the fruits of our prayer should be shared to others. Kasi nga, ang isa sa parang motto ba yun ni St. Dominic is
to preach for the salvation of soul. Diba? Charism, no? Charism pala. To preach for the salvation of soul. So maganda, yun lagi yung sinasabi ni St. Dominic. No? Maganda yung sinabi ni Sister kasi kailangan bago tayo mangaral, bago natin siguro buksan ang ating mga bibig, no, para tayo ay makipag-usap sa iba, isipin muna natin, pag-aralan muna natin. Sabi nga sa internet, think before you click, no? Think before you click. Kailangan natin isipin muna kung ano ang ating gustong sabihin bago yung, kasi minsan pag nagpo-post tayo sa Facebook, kung ano-ano na lang ang sinasabi natin, no? Puro mga negative, no? Puro negative ang ating sinasabi sa posting natin. Hindi natin iniisip na may mga tao tayong naiimpluwensyahan. So, napakaganda ng sinasabi ng ang ating Amang Santo Domingo. Naisipin muna natin pag-aralan at saka ipagdasal muna natin kung ano man ang ating sasabihin sa ibang tao. Father Paul. Yun, naalala ko lang kasi isang napakagandang, siguro pwede natin maging tema din, di ba? Kasi Year of Prayer ngayon, yung si Santo Domingo bilang huwaran ng panalangin, is St. Dominic is known to either talk to God or about God, di ba? So again, it's like fruits pa rin ng pagninilay, ng panalangin, ng contemplation, na tayo kung ano-ano nang naririnig natin, di ba? Titingnan mo lang kung ano ba yung laman ng mga kwento natin. Halimbawa, no, ilang porsyento dyan yung tungkol sa Diyos? No, ilang porsyento dyan yung tungkol sa kapitbahay natin? Ilang porsyento dyan yung tungkol sa chismis, di ba? So are we really preaching about God? No, and to God, no, kasi yun nga, kung ang kausap natin puro chismoso, talagang ang laman ng ating mga dialogue puro chismis, di ba? Kung ang mga kausap natin naman puro mga intellectuals, of course, ang laman ng mga dialogue natin is very intellectual. Pero ang kausap natin palagi ang Panginoon, no, ang Diyos, syempre mararamdaman din ng tao yan, ay, naku, may malalim na pananalig si Father, si Sister, si Brother. Kaya nga, kuminsan, di ba, nagtatanong tayo, bakit kaya yung mga tao, wala na ginawa kundi magpa-pray. Di ba? Speaking of prayer, merong nag-chat sa ating Facebook na si T. De La Cruz Salvador, complete healing for my son, Julio Salvador Jr. Ayan, so panalangin natin si Julio Salvador, no, for complete healing. So, di ba lalapit sa atin, Father, pagdasal mo naman. Kasi talagang nakikita nila because we talk to God, no? And we always communicate with the Lord. Kaya nga parang yung mga tao, tayo yung nagiging parang vehicle, ika nga, di ba? Para ipanalangin din sila. So, talking to God or about God. Yan yung isang naalala ko kay St. Dominic. Yun yung sinasabi niya, no? Yung kanyang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lang nakikipag-usap sa Diyos, kundi ipinapangaral niya kung ano yung kanyang ipinagdasal sa Diyos. Hindi yung parang, at saka ba, yun din naman ang dalawang commandment sa atin, no, yung utos ng ating Panginoon, to love God and our neighbor. Hindi po pwede nating mahalin ang Diyos ng Diyos lang. Kailangan natin na mahalin din ang ating kapwa. Ganon din. Kung tayo ay nagmamahal ng ating kapwa, ay ang dahilan nito ay dahil mahal natin ang Diyos. Hindi pwedeng Diyos lang o tao lang, kundi dalawa. No, dalawa ang ating minamahal dahil ito yung, sabi nga, the fruits of our contemplation, no? Kung ano man ang ating ginagawa, ang serbisyo natin sa kapwa, ay ito yung fruits, no? Ito yung bunga ng ating pagdarasal at pakikipagtalas-tasan sa Diyos. Yes. Sister, meron ka ba? Doon mo malalaman na kung yung taong talagang yun ay prayerful. Diba? Kasi kung meron siyang Diyos sa kanya, no, na isa sa buhay niya yung kanyang panalangin, nakikita yan ng tao. So, you become also more charitable. So, that is a concrete indication. It is an indication that that person is a prayerful person kapag yung taong yun ay unti-unting nagbabago. Nagbabago yung nagiging mas mabait siya, mas palakaibigan, mas mapagbigay. So makikita natin na talagang merong bunga yung kanyang panalangin. Pero kung, dasal nga tayo ng dasal, pero marites naman tayo, di ba? Masama ugali. Walang nagbabago.
Hindi meron nagiging mapagmahal. Talagang tunay ba yung Mapag-imbot. buhay at panalangin yung Ang dami na. Litany na yan, ha? Litany na ng mga masasamang ugali. Kulang sa panalangin, ika ka. Pero bago yan, alam may mga nag-chat sa atin. So si Norma Layo Gomez, watching from the Queen of Angels Lay Dominican Fraternity, Bukawi, Bulacan. So nandiyan na ako nung Sunday, no? Nagpa-profess tayo ng Lay Dominican. Tapos, meron dito, sister, baka kilala mo, Mon Landicho Alila. Baka kamag-anak mo ba to, sister? Alila din? Yan, Mon Landicho Alila. So, hello po. Yan. Hello sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang parte ng bansa. O minsan, sister, meron ng mundo. Ng mundo, Father Dex. Oo, yes. May mga listeners tayo sa buong mundo. So, yun. Hindi ko masyado narinig. Hindi nyo narinig. Hindi naririnig ni sister, kaya pala yung Mon kanina. Napuputo. Sige, bigyan natin si sister ng anyway, sige. Yun, so, ng earphone next time. So magandang talagang pag-aralan kung ano ba yung sinasabi ni Santo Domingo dahil hindi lang siya, kumbaga yung kanyang advokasya hindi lamang sinarili, no? Siya ay nagtatag ng isang order. Kaya nga OP po, no? OP, Order of Preachers, hindi Order of Pogi o Out of Place. Or Pangit. O Order Pangit. Yan po ay Order of Preachers. Dahil lang merong sinasabi. Oo. Kasi meron akong naalala, sister, brother, at saka father, no? Kasi merong isang pagkakataon nung sila ay sa isang grupo sila na sila ay pinapadala ni Santo Domingo sa iba't ibang parte ng mundo. No, sabi ng mga tao, bakit nyo kailangan ipadala? Kaunti pa lang tayo. Dapat palaguin muna natin, saka natin, sabi nga nila, bakit mo kailangan ipadala? Hindi pa tayo handa, hindi pa tayo ready. Ano sabi ni Santo Domingo? Hindi, kailangan na. Yung sinasabi niyong bunga, yung anong tawag na sa ganon? Yung seeds. Seeds that are stored will rot. Sabi niya, but seeds that are sown. Saka kailangan nating ipalaganap yung kailangan na yung farmer, no? Kailangan niyang i-spread na, no? Ihasik na ang mga buto para ito ay lumago. Maraming tataka doon, pero ginawa ni Santo Domingo yung sinasabing napaka-radikal, no? Radikal ni Santo Domingo dahil alam niya sa kanyang sarili, yung kanyang intensyon ay maganda at tayo ay gagabayan ng Panginoon. Ito yung sinasabi niyang Order of Preachers. Kasi hindi lamang na matatalino tayo, ang daming alam sa buhay, ang daming alam sa kung ano sa teolohiya, filosofiya. Hindi natin po pwedeng sabihin na, matalino ako, marami akong alam. Pero kailangan natin ituro ito sa iba't ibang parte ng mundo. Ito yung sinasabi ng ating founder, si Santo Domingo. Brother Den, tuloy mo. I think, sige, Brother Den. Pero, Brother Den, sige, Brother Den. Nakamute ka yata. Nakamute ka. I think si Father Paul merong mas magandang insight. Sige, Father Paul. Ito naisip ko lang kanina kasi napakaganda ng sinasabi ni Father Dexter na parang very decisive si St. Dominic, na talagang action man talaga siya na kumbaga hindi na niya inantay na dumami pa kasi nakikita niya yung immediate need, di ba? Na, sorry ako, minsan kasi masyado tayong napapako dun sa usapan, di ba? Wala namang masama sa usapan kasi bago tayo umaksyon, gusto nating masigurado muna, di ba? Kailangan malaman natin lahat ng anggulo, lahat ng panig. Pero sometimes, ewan ko pag naririnig ko yung mga religious, ang sinasabi nila yung mga Dominicans, medyo nahuhuli as compared dun sa mga Franciscans, no, dun sa mga kung sino-sino congregations na nakikibaka ka agad, no? So I think sa atin more of kasi yung contemplation natin napakahalaga, 'di ba? Yung pag-uusap natin sa community napakahalaga. So pero makikita natin yung ating Amang Santo Domingo, meron din siyang pagka-decisive. 'Di ba? Meron din siyang parang pagiging action oriented. 'Di ba? In a sense. Yan lang na ko lang naalala ko lang din. Sister Marie. Kasi nga ako naman ang tingin ko din kasi kaya siya ganun ka-decisive. Kasi yung faith niya, yung trust niya sa Panginoon, 'di ba? Dahil kung wala siyang trust sa Panginoon, wala siyang pananampalataya, di doubtful siya sa kanyang mga decision. But because of his great faith, no?
he was sure na ito yung mission ko, ito yung gusto ng Panginoon. Kaya talagang kahit na yung mga ibang tao, kung sinasabi nila na bakit ganon, magpapadala kayo, kukunti pa lang kayo. Pero sabi niya, hindi, ito na yung time. Kasi yung faith niya, no? Meron siyang pananampalataya sa Diyos. Speaking of faith, pananampalataya, Brother Den, isabihin mo naman sa amin yung kanyang devotion sa Rosaryo. Kasi pag sinabing Santo Rosario, hindi nawawala si Santo Domingo. So, Brother Den, ano naman ang kinalaman ni Santo Domingo sa Rosario? Actually, Father, when it comes sa rosary, no, so si Santo Domingo, bukod sa kilala siya bilang isang well-known preacher, no, nung panahon niya, si Santo Domingo has a profound devotion to the Virgin Mary. And that devotion to the Virgin Mary holds, no, that practice of praying the Holy Rosary. Kasi itong tradisyon na ito, itong panalangin ng Santo Rosario, ay isa ding bunga, no, ng kanyang mabusising pag-aaral at kanyang depensa, no, sa sinasabi, no, ng simbahan na Mary is the Mother of God. And that is what he defended against those heretics, no? Kanya sabing si Maria daw ay hindi ina ng Diyos. So through that fruit, no, of contemplation na sinasabi na si Maria ay ina ng Diyos, so it developed, no, into a certain prayerful tradition, and that tradition is the prayer or the praying of the Holy Rosary. And by praying the Holy Rosary, so it gives us a certain reflection and contemplation on how Jesus and Mary live, no, in this world. Nakikita natin sa prayer natin through the praying of the Holy Rosary kung paano nabuhay si Jesus, no, in joyful, in sorrowful, in glorious, or in an ordinary life. Through our prayer also of the Holy Rosary, Saint Dominic gave us an example on how we should also look up sa buhay natin bilang mga Katoliko, kagaya kina Jesus de Maria, na we also feel and also live, no, a joyful, a sorrowful, a glorious, and even an ordinary life. Bago natin ipagpatuloy, shout out muna kay Father Louis Coronel. Nakikinig pala si Father Louis Father. Coronel. Good evening. Oo nga, yan siya pinadala. Hello, Father Louis. Ang haba, basahin natin, Father Dex. Mayroon siyang magandang parte lang dyan. Sige. Dito, sa maganda. Pero short lang yung pinakamaiksing parte, yung naka-bold letters. Kasi galing daw ito sa Dominican Missal ng preface ng August 8. Pero isang maganda sinabi niya rito is, speaking always with you or about you, O God, beginning all his actions in contemplation, he advanced in wisdom. He brought many to Christ by his life and teaching. He devoted himself without reserve to the building up of the church, the body of Jesus Christ. Yan, sa napakaganda nung binanggit ni Father Louis Coronel, OP. Yan. Thank you. Maraming salamat, Father Louis. At shout out kay Riza Maganis. Ayan. Sa mga nakikinig, dumadami na siguro ang ating mga listeners dito sa ating sabihin sana nila kung taga saan sila, Father Dex, para alam natin, di ba? Tsaka Fathers, meron palang gusto mag-shout out. Yes. Shout out pala kay Leonard Gabayeron, isang youth minister doon sa diocese namin, sa Diocese of Kabangkalan. Galing siya sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Hello kay Leonard Gabayeron sa diocese namin. Wow. Ito shout out din kay Nelu David. Nag-send siya ng stars, 200 stars nagbigay siya. Salamat. Wow, hello, Nelu David. Ayan, hello. Nelu David. Ayan. Pinag-uusapan natin yung Santissimo Rosario. Itong ating parokya din, Father Paul. Santissimo Rosario. Correct. Santissimo Rosario Parish. Kasi ang mga Dominicans, di ba, mabanggit ko lang, madagdagan ko yung sinabi ni Brother Den, no? Yung mga Dominicans, talagang they are known to promote the rosary. Kaya nga dun sa habit natin, yung sinusuot ng mga Dominican, very prominent yun. May rosary tayo dito sa gilid. Kaya nga, yung mga tao, alam na alam kaagad nila na Dominican,
kapag ka mayroong nakasabit na rosary sa may belt, no? And I think yung ating mga missionary, no, yung ating Holy Rosary Fathers, in the first place, kaya sila tinatawag na Holy Rosary Fathers, no, yung kanilang province, yung kanilang grupo, they dedicated it to Our Lady of the Most Holy Rosary. No, kaya nga sa tuwing meron silang binubuksang mission o merong mga parokya na binubuksan, they always dedicated to Our Lady of the Most Holy Rosary or to Santo Domingo de Guzman. No, kaya nga doon sa mga parokya na mayroong Santo Rosario or Santo Domingo, malamang sa hindi, no, merong history yan ng pagka-Dominican o may mga missionary na Dominican na pumunta dun sa kanilang lugar. Kaya katulad ng ating Santissimo Rosario Parish dito sa UST, so very obvious mga Dominicans, no, yung mga pari natin dito. Speaking of kasi yung ating order, yung Dominicans sa St. Dominic ay very closely related, no, kay Mama Mary. Pero merong isang merong may mga images kasi ako nakikita, Father po, sister, no, brother, na nakikita natin na si Mother Mary, yung kanyang kapa ay napakalaki at nandoon sa ilalim ng kanyang kapa ay mga Dominican. Sister, niyo ba yung kwentong yun? Yes. Kasi parang in a vision, no, nalulungkot si Saint Dominic. Nakita niya yung mga ibang order naglabas, ang daming santo. Pero sabi niya kay Blessed Mother, bakit wala man lang santo from his order, no? So sabi ni si Blessed Mother, nakatago kasing ganon. So binuka niya yung kanyang kapa at doon nakita niya yung kanyang mga anak, no, na ang pagkarami-rami. So and it is said that the Dominican order is the order of the Blessed Virgin Mary. No? In fact, marami tayong tradisyon, no? Sa Dominican order, yan, merong si Father. Iba. Akala ko yan. Iba. Sige. Si Saint Catherine, Our Lady of Pompeii. Yung kay sister muna. Marami tayong tradisyon, no? Part 2. Dominican order na may connection sa Blessed Virgin Mary. Like for example, sabi kanina natin, ang rosary. And then the scapular, diba? Isa yan sa mga wearing of the scapular. Connected siya sa Blessed Mother. No? Yung suot ng mga Dominican. Yes, last week ba yun or last episode natin about the scapular. Ayan, yung pinapakita ni Father Dex. Kasi medyo malabo, Father Dex. Malabo, hayaan mo na. Anak ni kasi pero nandun sa ilalim. Tapos yung yung tradition din natin, yung nagbe-bless sa mga rooms at night. Do you still do that? Yes. Kasi kami ano ba yun, sister? Baka hindi alam ng ating mga listeners. Pakwento naman, sister, ano daw yun? Bakit do you know the story? Yung story yun, di ba? Yung nakita ni Saint Dominic, si Blessed Mother, tapos merong kasama siya na si Saint Cecilia, o si Saint Catherine of Alexandria. The room. Tapos yung pagkanta ng Salve Regina, no? May connection din yun, di ba? Blessed Mother, na nakita ni Saint Dominic also, no? Na the Blessed Virgin Mary, no? Giving her blessing to Saint Dominic and his brethren. So, ang daming connection. Maraming may connection. Pati nga yung scapularyo natin, yung puting scapularyo. Yes, I mentioned scapularyo. Yun yung parang devotion natin do sa mahal na ina, no? Na ang ating puting scapularyo, kaya siya puti, of course, it symbolizes purity, pero ito rin ay nagsisimbolize na yung devotion natin kay Mother Mary, no? We are giving ourselves, no, to the Blessed Mother. Sino nga bang santo yon? Si Blessed Reginald. Blessed Reginald. Yun. So yun ang kasi parang masakitin si Blessed Reginald. So parang isa sa mga nirigalo ng ating Blessed Mother yung scapular na naging sign ng good health niya, no, later on. And naging parte na rin ng ating habit
Naging Yan. habit na rin, parte ng ating habit. No? Ay, mabanggit ko lang, baka makalimutan natin, pati yung kaputsa ng mga ng mga Dominican. Ayan, ano ba significance nun? Ayun, yung kaputsa, yung sinusuot ng mga Dominican ng mga pari, ay kung mapapansin ninyo, ay katulad dito ng kaputsa ng ating Santo Papa, no? Yeah. Dahil nung kay Pio, no, Pio Quinto, tama ba ako? Kay Pio Quinto, yan yung dahil Dominican siya, yun ang kanyang isinuot. At pamula noon, sinuot na ng mga papa, no? Na ang sinasabi doon na dahil ang authority na mag-preach ay sa mga bishop, binigyan din ng otoridad, no? Ang mga Dominicans ay maaari ding mag-preach, no? Kaya sinasabi na ang pati nga yung suot ng mga Dominicans kaya sinasabi ang abito ng Dominicans ay bakit parang kakaiba? Hindi po kakaiba ang Dominican habit. Ito po ay maraming simbolismo, pamula sa kaputsa, pati yung panloob natin, ano? The tunic. Ito po lamang ay normal na isinusuot noong araw. Na parang sinasabi ni Saint Dominic, yung Order of Preachers, hindi ako kakaiba sa inyo. Kaya isa sa mga mga ways, no, na nakita ng mga tao na hindi kakaiba. Dahil kaya sinabi natin kanina, yung mga bishop, yung mga obispo, marangya kanila mga sinusuot. Yung mga Dominicans, kasama natin. Yung sinusuot nila, kinakain nila, ay parehas lang sa atin. Kaya hindi ordinary. Bago natin pagpatuloy, mag-shoutout lang tayo. May mga messages. Pagkahin mo, Brother Den. Hindi narinig si Brother Den. Ako, nakikita ko si Mon Landicho Alilia, taga STI College Novaliches po. Sabi niya, yan yung tinatanong natin kanina. Kay sister kung kano mag-anak niya. And then si Anastasia Taguba, listening from Solana, Cagayan. And then si Senia Nicanor sent 100 stars. So meron naman tayo 100 stars na pinadala. Si Senia Nicanor. Yan. Thank you po sa inyo. Meron pa. Yes. Sige, brother Den. Yes, and shout out pala kay Judith Tabora Trinidad, watching from May Kawayan City, Bulacan. Siya po ay newly temporary professed yesterday from Queen of Angels Lay Dominican Bukawi Chapter. At nagpapasalamat po siya kay Father Paul Talavera for officiating yesterday. Wow. Kasama pala siya kahapon. No? Nandun kami sa Dominican nuns natin. Siguro, another episode, siguro ma-invite natin yung ating mga Dominican nuns. No? So, ang Dominican family po, hindi lang mga pare, mga active sisters, mga lay Dominicans, meron din tayong Dominican nuns, no? Yung mga cloistered. At sa Pilipinas, meron tayong dalawa. No? Isa sa Cainta, Rizal, at may isa po sa Bukawi, Bulacan. So yung pinuntahan ko po kahapon, yung sa Bukawi, Bulacan. So shout out sa ating mga Dominican nuns of the Queen of Angels Monastery, headed by their prioress kay Sister Lourdes, na aking prayer partner. Ayan. Hello. Father Paul, sabihin mo lang kung sino itong mga nuns na ito. Alam ko sila nga ang nauna pa, no? Yes, actually, kung maalala mo, Father Dex, tayo ay nag-celebrate ng 800 years, di ba? Tapos, ng birth ni St. Dominic. Tapos, nag-celebrate na rin tayo ng 800 years ng order. Pero yung mga nuns natin, nauna pang nag-celebrate ng 800 years kasi they were the first ones to be founded. No? Sister, tama ba? Anong year ba sila na-found? Yeah. 1206. 1216 tayo 1216. So, nauna sila ng 10 years. Ng 10 years, 12 sila. 12, ano naman ang significance nila? Bakit sila nauna? Kasi itong mga nuns na to, they were converts. Sila yung naging mga heretics din sila. And they beg of our Father Saint Dominic na to enclose them. Kasi nga, they thought na it might endanger their life, it might endanger their faith. So nag-beg sila kay Saint Dominic na pwede i-gather mo na kami, no? And they will serve as the powerhouse of the order. So while they are praying, doing their sacrifices, and then the brethren,
they continue their preaching ministry. So sila yung powerhouse ng order. Yun po yung isa sa mga powerhouse natin, sinasabi natin, powerhouse ng Dominican, no? Na hindi lamang tayo, mga sisters, saka mga fathers, saka brothers, sa mga salay, meron tayo mga nuns. Sila yung powerhouse natin. Doon tayo kumukuha ng lakas. Kahit kasi si Dominic, no? Doon siya kumuha ng lakas na para ma-approve yung order natin, sila ang nagdarasal para sa order. No, sila yung 24/7 sila ay nagdarasal para sa ating lahat. Father Paul, bago tayo tuloy, may mga shoutout ulit tayo. Meron pa, okay. Sige. Sino magbabasa? Brother Dan. Yes, meron pong nag-shoutout dito, si Mon Landicho Alila. Siya daw po ang kapatid ni Sister. Wow. Kaya pala magka-apelido. Kapatid ni Sister. Si Mon. Hindi pa pinakilala. Ayaw aminin ni Sister kanina. Meron. Tahimik lang ako. Meron pa isa, Brother Den. May isa pa. And then, shout out din kay Nek Ma'am CL. Hello po, Sister Marisa, and I think she's watching or he's watching from Tagaytay City. Wow, Sister Marisa, kailangan kasi galing nandito ako ka. ng Tagaytay, Father. Doon ako na-assign. Marami ka palang mga fans. Kailangan maging regular na si Sister. Para maraming fans si Sister. Yes, may dagdag pa tayo mga listeners. Kaya para, baka may mga tanong din sila, ha? Mga tanong, may mga prayer intention din sila. Pero, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Napakabilis ng oras, Father Dexter. Akala ko, nakaka 10 minutes pa lang. Marami pa. Brother, meron akong gustong i-add. Sige lang. Sister. Ay parang, unique ba yun? Kasi, among the orders or yung mga societies, yung sa Dominican, from the time of Saint Dominic until the present time, andun yung succession. Diba? Whereas, hindi naman sa may mga ibang order, nagkaroon ng division, nagkaroon ng state, pero yung sa Dominican order, never nahati, no? So, from the time of Saint Dominic hanggang ngayon, no? Nandun yung succession, di ba? Di ba kakaiba yun? Siguro yung sinasabi ni Sister yung, di ba yung mga OFM, di ba? May OFM Conventual, OFM Capuchin, tapos yung mga Carmelites, may Carmelites Ocar, merong Discals, tapos sa Agustinian, may Recoletos, may Osa. Sa Dominican, wala talagang OP, no? And then, siguro yung succession na sinasabi ni Sister Marisa, from St. Dominic, meron tayong tinatawag na Master General. Di ba yung ating Master General? And very noted na ngayong panahon natin, ang Master General natin, for the first time, ay Asian at Filipino. Formator ni Father Gerard. At formator din ni Father Dexter. Ayan po siya si director namin yan, si Father Gerard Timoner. At naging former rector ng Central Seminary. Wow, kaya pala Baka naman Sister Marisa, ano naman ang connection ni Father Gerard sa buhay mo? Di ba? Significant. Correct. Significant. Bago tayo kasi 6 na minuto na lamang, no? Ang nalalabi sa atin. Pwede na tayo siguro magbigay ng ating huling mensahe para sa ating nakikinig ngayon. Unahin natin si Sister muna. Yes, si Sister muna kasi ladies first at saka first time. By the way, first time ni Sister na magradyo, no? Kanina kinikwento niya nung nasa backstage tayo. Gustong-gusto niyang matry magradyo. Kaya congratulations kay Sister para sa kanyang first time na napaka-successful na co-host sa atin dito sa ating radio program. Ayan. Asa, Sister? Kamusta ang experience, Sister? Thank you. Sige, Sister. Masaya po ako kasi. Ayan. Different way of preaching, di ba? Yes. Sige po. Sister, baka meron tayong mensahe para sa ating mga listeners. Last word. No? Kasi usually one word tayo na gusto kaiwan sa ating mga tagapakinig. Anong one word na pwede nating mensahe? I don't have to explain it, Father. No. So one word lang. Faith. Pwede naman. Faith. Pwede explain. Kung bakit faith.
Faith. Faith. Yung pananampalataya sa Tagalog, di ba? Kung minsan, mas malalim pa sa paniniwala. So, nakita ko na sa buhay ni Santo Domingo, ang laki ng kanila, katulad ng sinabi ko kanila, napakalaki ng kanyang pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, yung bang parang imposible mo magawa, pero magagawa mo dahil meron kang pananampalataya. So sa buhay natin bilang isang Kristiyano, napakahalaga na meron din tayong malalim na pananampalataya sa Panginoon. Kasi may mga bagay na kuminsan parang imposible. Pero kung meron tayong pananampalataya, itong lahat na ito ay magiging posible. Yun lang po. Thank you. Galing, sister. Wow, Brother very Den, nice. meron po. Brother Den, baka meron Yes. By the way, before muna ako magbigay ng aking final Sige. message for tonight Sige. or for today, shout out pala sa librarian ng UST Ecclesiastical Faculties Library, si Ma'am Michelle San Gabriel. Nanonood po na yan si Uy. Hi, Ma'am Michelle. Wow, Michelle. Good evening, Hello. Ma'am Michelle. Okay, Good evening. for my final take po sa ating episode ng Usapang K, ang masasabi ko lang, the word contemplation. Okay. The contemplation is the driving force of the Dominican order. As a third order Dominicans, yan po yung natutunan ko, and that is the thing that keeps me inspired, no, to join and always to be part, no, ng the Dominican family. Because of the contemplation, parang marami akong napagtanto sa buhay. At marami din akong na-reflect, no, tungkol sa mga sa mga personal decisions ko in life. Siguro natama si sister, no, na at sa inyo din, fathers, no, na siguro kapag wala sigurong contemplation, siguro mahirap siguro sa tao, no, kung paano niya gagawin yung mga everyday na endeavors niya. Like for example, paano niya magagawa yung isang desisyon kapag hindi niya napagnilayan. So importante talaga yung tinuturo ni Santo Domingo sa atin, yung contemplation, para siguro maging gabay sa atin, no. It is our driving force to do good and to do what is right. And I think with the sense of contemplation in our life, it will lead us to the truth and veritas. At yan yung punto. At yan yung, sabihin natin yung hugot ng Dominicans. Maraming salamat, Brother Den. Father Paul. Thank you. Ako naman, no, na-introduce ni Brother Den yung sasabihin kong usapang K. So yung aking K ngayong gabi ay katotohanan. Yan. So yung truth. Yeah. Kasi isa sa mga motto ng Dominican ay veritas, di ba? Yung truth. And I think yun yung naging motivation ni Santo Domingo para i-found yung order, di ba? Yung katotohanan. Gusto niya labanan yung maling turo, no? Gusto niyang labanan yung kasinungalingan, gusto niyang labanan yung kadiliman ng kanyang panahon. Kaya ang kanyang sandata ay yung katotohanan o yung truth na makukuha natin through the pillars of Dominican life, no? Study, siyempre, para matutunan natin ano ba talaga yung totoo. And then prayer, no? Contemplation and mission. So I think yun yung aking pinaka word for tonight is K, as in katotohanan. Ayan, K, katotohanan. Sa akin naman, sa akin naman po, dagdagan ko lang yung sinabi ni Father Paul, no? Truth, di ba? K part 2. Hindi. Truth in caritate, no? Veritas in caritate. In love, no? In love. Pero two words nga yun. Pero kasi gusto ko din makita na yung katotohanan na iyon ay kailangan sa paraan ng pagmamahal. Dahil yung kung tayo ay nagdarasal na walang pagmamahal ay baliwala iyon, no? Kung tayo ay nagbibigay ng serbisyo sa iba o meron tayong ginagawa sa ibang tao, kahit yan ay napakabuti, kung walang pagmamahal ay walang magiging silbihan, dahil doon lamang tayo nakabase kung bakit tayo nagdarasal, kung bakit tayo gumagawa ng dapat nating gawin para sa atin. Kasi kung para sa atin lang yan, magiging selfish tayo, no? Lahat ng ating panalangin sa Diyos, kung
kung walang pagmamahal yan, ay papunta pa rin sa atin, no? Pabalik sa atin. At ganoon din, kung tayo ay may ginagawa sa ibang tao, kahit yan ay totoo, kahit yan ay napakabuti, kung walang pagmamahal yan, ay babalik at babalik lamang din sa atin, no? Kaya lagi na ang ating ginagawa ay parating kailangan may pagmamahal, no? May pagmamahal. Truth in charity or veritas in caritate. Maraming salamat po, Sister Marisa. Maraming salamat po sa lahat. At magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon na sabay-sabay. Usapang K! Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.